Mga kababayan, kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon. Ito po si Ken Garcia. Meron naman tayong panibagong pag-uusapan at meron naman tayong panibagong vlog na kung saan, mga kababayan, ay tatalakayin po natin itong kumakalat ngayon na balita, no, at saka sa social media na kung saan isang babaeng sundalo na, correct me if I'm wrong, ito'y naka-base yata sa Amerika or sa ibang bansa, na kung saan naglabas ito ng isang aligasyon na siya daw po ay kasal, no, ni Vice President Sara Duterte noon pong June 27, 2017. So, actually, sorry mga kababayan, sinisinok ako. So, ito po ay kinaklaro lang po natin na hindi po tayo nag-iimbento ng kwento at hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento. Pagkos ito po ay mismo merong video na kung saan i-play po natin para marinig nyo po, no? Ito, mga kababayan, pakinggan nyo po. I-play ko lang po. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, got married a long time ago. Kinasal kami noong June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 po po. So, totoong kasal ho kami. And yun po. Something you should know on the Thursday. God bless you. So yun po mga kababayan, narinig nyo naman po siguro, no, paki-comment po kung narinig ninyo or mahina. Actually nasa TikTok po yan, i-search nyo lang po Sara Duterte kasal. Lalabas po yung video na yan. Bagkos pinakita po natin at pinaparinig po sa inyo. Sorry po kung medyo mahina kasi mahina po yung boses ng babae. Ngunit ayan po ay isa pong aligasyon, no? Actually, mga kababayan, para sa akin, ito po ay kumakalat ngayon. And kung ang iba nga may karapatan mag-react, tayo ba ay wala? So, nagre-react lang naman po tayo at hindi naman po tayo naninira kasi bagkos ito po ay video sa isang babae na nagsasabi at mismong niname drop niya si Sara. Wala naman pong ibang pangalan siguro na Vice President Sara Duterte. Meron pa bang iba? Maliban na lang kung pangalanan nyo ng iba dyan, tapos sabihin yung Vice President, hindi si Sara yan. Ngunit, mga kababayan, ito lang po ang sa akin. Wala naman akong pakialam. Kahit kasalin siya dyan sa tumboy, kasal siya sa bakla, kasal siya sa lalaki. Ang sa akin lang kasi, ang issue dito kasi is yung confidential fund. So, wala naman pong kinalaman yung confidential fund ni Sara dito sa issue ng kasal-kasal sa gender identity issue. Wala naman tayong problema dyan. Oo, kasi hindi personal na buhay na niya yan eh. Ang tutukan natin dito ay yung issue niya sa confidential. So, akin, wala namang problema kahit ikasal si Sara sa tomboy. 'Di ba? Ikasal siya sa sundalo na noong 2017. Wala naman akong pakialam niyan kasi buhay niya yan eh. Pero ang dapat kasi issue dito is yung confidential fund niya. Ano bang problema ng confidential fund? Ano bang dapat pag-usapan? Kung paano niya sagutin. Kasi actually mga kababayan, kung lubos hindi natin lubos maisip na saan nga ba dinala ni Sara itong confidential fund na naubos nga niya sa loob ng 11 days ang 125 million at bukod dyan ay kabuuhan po yan ng 612.5 million po kasi yan lahat. Office of the Vice President at sa DepEd. So, mga kababayan, wala naman akong pake, no, kung sino man yung kalampungan niya dyan, sino yung kajirjiran niya dyan, sino yung kafinggeran niya dyan. Ang sa akin dito is yung issue. 'Di ba? Sa bagay, sa mga marites, issue to sa mga marites. Sa akin, wala akong paki dyan eh. Share ko lang. 'Di ba? Kasi kung ang iba nga may karapatan mag-react, ako ba wala? 'Di ba? Kasi isa din po ako sa inisyu ng mga bobong supporter ni Sara na magigilit daw ako, ganyan-ganyan. So, 'di ba kung tutuusin, ano bang kinalaman sa pagigilit ko sa pagkakulong ni Digong? Ang sa akin lang naman, china-challenge ko lang. Kasi sabi ko nga, yun ngang matanda sa Isabela na nagnakaw ng mangga, nakulong. Yan pa kayang
nag-utos na pumatay ng libo-libo. Buhay kasi, yung mangga nga, kakainin mo lang, itatai mo lang, nakukulong pa yung nagnakaw. Yan pa kayang buhay ng tao. Alam naman po natin mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, alam natin na kung gaano kasagrado ang buhay ng tao. Yan po yung tinatawag natin na gaano ka sanctity of human life, no? Yung sanctity of human life. Kasi actually naniniwala po ako na ang mga Pilipino mahalaga po talaga ang buhay ng tao. Bakit? Kung naalala ninyo noon, sa panahon, bigyan ko kay trivia, sa panahon ng Presidenteng Manuel L. Quezon, yun po yung sinasabi niya, the sanctity of human life and love is pag-ibig, no? Sabi niya, ang pag-ibig ang nagkakapagaling sa sugat ng hidwaan at sa sugat ng lipunan or sugat ng bayan. Bagkus sinabi din po yan ni Jose Rizal na love can cure the wound of a nation. Di ba? So, alam niyo naman po kung bakit sabi ko na sagrado ang buhay ng tao. Kasi kung hindi sagrado, bakit kailangan natin tumanggap ng mga refugees sa panahon ng Holocaust ni Adolf Hitler na dito sa Pilipinas tumakbo yung mga dayuhan, yung mga biktima ng refugees, no, sa Holocaust. Biktima ng Holocaust na mga refugees sa panahon ni Adolf Hitler ay yun po yung iba't ibang lahi sa bandang Europa na dito tinanggap ni Manuel L. Quezon sa Pilipinas. Sorry. So yun po yun. Kung tayo nga, 'di ba, tumanggap tayo ng mga refugees, bakit ang ating presidente na si Duterte noon ay pumatay ng buhay ng Pilipino? 'Di ba? Hindi lang 100 kundi libo-libo. 30,000. So ayon po sa base at sa data research na kung saan 3 to 6 months po 5,000 po agad ang patay sa loob ng panunungkulan ni Digong. So lahat pong yun ay hindi po dinaan sa due process at mismong inabin po diyan ni Digong sa Quadcom nga siya po ang nag-utos na either legal or illegal, gawin mo yan. Utos ko yan. Akin yan. So, yun po ang mga issue dito. Yung pagtungkol dito sa jowa-jowa ni Sarah na babae, na tomboy, wala akong pakialam dyan. It's not part of my business. Buhay niya yan. Kahit nga magtatlo siya ng asawa dyan, paki ko. Kahit nga 4 ang maging asawa niya dyan, pakialam ko. Ang sa akin, doon tayo sa issue. Di ba? So, yun lang po, mga kababayan. In-update ko lang kayo, shinare ko lang sa inyo, baka kasi sabihin ninyo, ganito, ganyan. Pero, para sa akin, wala akong pakialam kahit mag-asawa pa siya, tumboy dyan, mag-asawa siya ng bakla, ikasal siya ng 5, 10 beses. Who cares? Ang sa akin lang, ang may care ako at ang ano ko is yung confidential fund na dapat sagutin niya kasi pera ng taong bayan yan. Pinagpaguran mo yan. Pinaghirapan mo yan. No? Pinagtrabahuan mo yan para lang magbayad ka ng tax tapos gagastusin lang sa hindi makabuluhan at hindi man sinabi kung para saan. Diba? So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless.